Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Huwag kang tatanga-tanga. Ang tanga mo kasi, isang masakit na salita pero may malalim na kahulugan. Kung ang punto mo ay tukuyin kung paano nagagamit ang ganoong salita sa mas malalim na paraan, pwede nating himayin ito ng hindi kailangan ng insulto. Tanga bilang salita, literal na insulto. Tumutukoy sa pagiging hindi marunong o walang alam. Ito ay may malalim na kahulugan. Maaaring gamitin upang ilarawan ang taong nagpapakamakasarili, nagpapakatanga sa pag-ibig o paulit-ulit na inuulit ang parehong pagkakamali. Madalas itong ginagamit kapag may frustration, sama ng loob o matinding emosyon. Bakit masakit pero malalim? Dahil ang salita ay may bigat kapag inuugnay sa personal na pagkukulang. Pwedeng magpahiwatig ng pagkagising, realisasyon o lesson. Nagmumula minsan sa pag-aalaala o pagkadismaya, hindi lang insulto. Sige, lalaliman ko pa ang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng isang salitang masakit, pero may malalim na kahulugan tulad ng tanga. Una, masakit. Kasi personal ang tama kapag tinawag kang tanga, hindi lang ito tungkol sa mali mong ginawa. Tinatamaan kasi ang pride mo, self-worth, kakayahan. Kaya siya masakit para bang sinasabi na kulang ka bilang tao. Hindi lang nagkamali. Dalawa, malalim dahil may nakatagong emosyon sa likod. Sa maraming sitwasyon, hindi lang pang-insulto ang paggamit ng salita. Maaaring ito'y galing sa pag-aalala. Tanga ka, bakit mo ginawa to sa sarili mo? O kaya ay frustration ng isang taong nagmamahal. Tanga ka, mahal mo pa rin siya, no? O paggising o realisasyon sa sarili. Ang tanga ko, bakit ko hinayaan? Dito nagiging malalim. Hindi lang insulto, kundi paghimay ng ugat ng pagkakamali o nararamdamang sakit. Pangatlo, masakit dahil malalim. Madalas, tumatagos ang salita, hindi dahil totoo, kundi dahil may pinanggagalingang emosyon. May katotohanan ayaw nating aminin, at may leksyong kailangan nating harapin. Pang-apat, ang tanga bilang simbolo sa mas malawak na pananaw. Ang tanga ay sumisimbolo ng pag-uulit ng maling desisyon. Pagsunod sa puso kahit alam ng masasaktan. Pagpupumilit kahit alam ng wala ng patutunguhan. Ang sabi nga sa Kawikaan 1-7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ayaw matuto ng mga tanga. Sa susunod po ay pag-uusapan natin ang ukol sa ang katangahan sa sariling pagkakamali. Kaya't abangan, mas maganda kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po at i-share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong. Ito po si Nurse Dodong at muli maraming salamat po sa suporta.